Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona, at marami na nga po tayong natalakay kung paano po tayo mas magiging maligaya, malusog sa ating pamumuhay kasama ang Panginoon. Kaya naman po ibigay natin kay Doc Blessy ang panahon para sa hakbang sa kalusugan. A merry heart doeth good like a medicine. Napakaklaro ng sinasabi ng Biblia na talagang happiness is medicine. Kaya pag-aralan natin to, ano ba tong happiness na to? Ito ay lampas pa sa paghalakhak. Ito ay hindi lang paghalakhak ang pag-aaralan natin, subalit pag-aaralan natin ang mga bagay-bagay na magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kaalaman, magbibigay ng mas malalim na katotohanan tungkol sa atin at tungkol sa Panginoon. At ito, yung magbibigay sa atin ng mas malalim na kaligayahan. Sabi ng Biblia ha, "The joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more." So, ang kaligayahan ng Panginoon, talagang yan ang panggagalingan ng kalakasan natin, at bibigyan tayo ng living water na hindi na tayo mauuhaw pang muli. So kahit nasa gitna tayo ng mga problema, ng mga sakit, ng mga gulo, ng mga suliranin natin, ng mga maraming problema sa relasyon, kahit nasa gitna pa tayo ng mga problema, basta nasa atin ang tamang katotohanan, ang kaligayahan ng Panginoon, ito ang ating kalakasan. Sa Biblia merong kwento. Meron tong yung experience ng mga Israelites. Doon sa Numbers chapter 13, sabi ng Panginoon doon, "The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites." Pangako sa Israelites. Sabi niya, from each descendants, from each ancestral tribe, send one of its leaders. 12 leaders ang Israelites. So 12 ang representative. So humayo sila sa Canaan para tingnan, i-explore kung ano talaga ang Canaan. Ngayon, tingnan nyo ang reaksyon ng mga Israelites, So sabi dito, tingnan natin ang verse 27. Sabi, 27 to 28, 31 to 33, sabi dito, ito na ngayon, nagre-report na yung mga Israelites, yung mga leaders. Sabi, "This was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore." We entered the land. Pumasok na kami dyan sa lupa. Talaga na pinapunta mo kami, to explore. And it is indeed a bountiful country. Wow, maganda talaga, bountiful. A land flowing with milk and honey. This is the kind of fruit it produces. Talagang masaganang lugar. Ngayon, tingnan natin sa susunod na verse. "But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified."
We even saw giants there, the descendants of Anak. Pero alam niyo yung mga tao doon sobrang powerful. Nandun yung mga lahi ni Anak. Sabi mga giants, okay? But the other men who had explored the land with him disagreed. Sabi niya, oh, we can't go there. Sabi niya, ito na, nagtatalo na sila. We can't go up against them. Bakit? Kasi nga giants, they are stronger than we are. Mas malakas sila sa atin, sabi nung iba. Tapos they spread this bad report about the land among the Israelites. Ay nako, ito na yung mga chismosa. Talagang kinalat na yung mga nega. Okay, nakita niyo yung negativity mind ng mga Israelites. Kinalat na, sabi niya, the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Oh, we even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers. Ayan na, naku, nag-imo na talaga. Nagsobrang nega na, para na daw silang mga grasshopper kung tatabi sila doon sa mga giants. Ayan. And sabi niya, and that is what they thought too. Okay, so nakita nyo, these are two mentalities, no? Dalawa ng kaisipan. Yung isa, oh, milk and honey, bonggang lugar. Pero isa, wag na, may giants dyan. Kakainin tayo dyan. Tatalunin tayo dyan. No? Hindi tayo liligaya dyan. Kasi nandyan yung giants, meron ng mga tao dyan. Pero ang nakalimutan nila, ito nga yung pangako ng Panginoon, nakalimutan nilang kasama nila ang Panginoon at nakatingin lang sila dyan sa giants na yan. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari, no? Okay, here, there are may dalawang kaisipan. Itong perspective is your point of view. Yung perspective, kung ano yung point of view mo. Okay? Pero yung perception, tingnan natin, perception naman is how you interpret what you see, sense, or experience. Okay? Siyempre, mas malalim itong perception. Kasama na dito yung nakita mo, hindi lang yung viewpoint mo. Nakita mo, na-sense mo, at na-experience mo. So, mas malalim to. Now, balikan natin yung land of Canaan. So, yung mga nagsasabi doon na, ay nako, baka yung mga giants dyan talagang saktan lang tayo. O kainin tayo ng mga giants. O tayo'y parusahan, pahirapan ng mga giants. Ibang kaisipan yon. Okay? Kasi yung perception ng mga taong na ganon ay talagang nag-iisip sila na hindi uubra. Dahil, ang experience nilang hinuhugutan ay hindi maayos. Okay? Pero again, kahit nakikita mong maayos ang lugar, no? Nakita mong viewpoint, maganda naman to, pero yung experience mo ay hindi maayos, madadala ang decision mo sa perception mo. Okay? Alam niyo po, yung tatay ko ay malakas, magaling mag-boxing. Okay? So kami, tinuturuan kaming mag-boxing, self-defense daw. Nung kami mga bata, puro kami dalaga, self-defense, no? So kaming magkakapatid, lahat mga babae, 3 babae kami, tsaka 1 lalaki. Yung 2 kapatid kong babae, abay, talagang favorite yung boxing. Kasi sabi nila, ayos to, talagang matututo kami. Pero ako hindi. Ayokong talagang tamaan ako. Kasi yung sense ko, hindi para doon. Okay? Duwag ako. Yung experience ko, ang dadala sa akin ng pagkatakot ko. Okay? So, hindi ako natutong mag-judo karate. Hindi ako natuto talagang mangganon. Sila, sanay-sanay talagang mangganon. Sanay maganyan-ganyan. So, again, yung perception ko sa bagay na yon ay hindi naaayon, no? May kahalong duwag. Siguro katulad ako nung mga Israelites na wag na dyan kasi nandyan ang giants, no? Wag na dyan para tayong mga grasshopper kung itabi tayo dyan. Para tayong tipaklong lang yung laki. Okay? So wag na lang dyan. So takbo, takas na lang. No? Wag nang tumuloy. Okay? So yung kaduwagan, ayan, nagkakaroon tayo ng maling perception. Ang nakalimutan natin ay ang Panginoon ang nagsusugo doon Okay? Ang nakalimutan ko, ang katraining ko ng boxing at saka judo karate, tatay kong magaling sa boxing yon. Talagang tuturuan ako ng tama. Yun ang nakalimutan ko. May mga tao,
na pagka nagsabing, ang bait ng tatay, no? Ang bait-bait ng tatay ko. And then we say, our Heavenly Father is also kind. Pero may mga ibang taong, hindi tama yan. Kasi yung tatay nila hindi maayos. Yung tatay nila sinaktan sila. Yung tatay nila inabuso, pinabayaan. No? Iniwan sila. So, hindi, yung perception nila based sa experience tungkol sa tatay nila ay maaaring idikit sa pagkakilanlan natin sa ating Heavenly Father. Kaya minsan pag nagsasabi, "Oh, ang bait-bait ni Lord, ang bait-bait ng Heavenly Father natin." Pero sasabihin ng iba, hindi kaya kasi yung tatay ko nga bakit i-compare mo yan sa tatay? Yung tatay ko nga nambubugbog. Yung tatay ko nga hindi nagsusuporta sa pamilya. Yung tatay ko nga ay nang-aabuso. So again, yung perception natin ay napakatinding desisyon natin sa buhay. At itong perception na 'to, kailangan nating maintindihan na maaaring naaapektuhan lang tayo dahil yung perception, yung interpretation natin sa mga bagay-bagay, yung interpretation natin sa nakikita natin, sa nase-sense natin at sa na-experience natin, lalong-lalo pa yung experiences natin nung ating kabataan ay nakakaapekto sa ating mga ugali, sa ating mga desisyon, sa ating mga kaisipan, sa ating mental health, sa present, okay? So again, we need to understand that, okay? Pwede pa rin nating baguhin ang ating perception. Kaya nga sabi ko nga, kung ano yung babaguhin mo, yung pagtingin mo. Kaya kung ano yung paulit-ulit nating pinag-uusapan, napakabait ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit. Kahit ng ama mo ay naging maayos na ama, pero ang perception mo, iniiba mo, ang experiences natin, pwede nating baguhin, iibahin natin ang lens, ang pagtingin natin, okay? At that, habang iniiba natin to, patuloy na magbabago ang neural pathway natin. At itong neural pathway na to, napaka-importanting maintindihan na kaya pala natin siyang baguhin. So again, alam nyo ba po itong si Warren Buffett, okay? Ito ay well-known sa kanyang advice na navigating setbacks by focusing on gratitude and problem solving. Ang ganda nito kasi meron siyang na-summarize sa rule of three or positive mind set trick niya. So sabi doon, whenever a mistake or bad situation occurs, you identify 3 positive aspects or resources still available to you. Okay, start each thought with, okay, ito na ha. Ito na yung practical natin ha. Sabi dito, start each day, okay, each thought, no? Umpisahan mo ng bago ng ang iyong mga kaisipan, no? Ng panibagong kaisipan. So start each thought with good thing that. Okay, mabuti na lang. Okay? Yan siya. Mabuti na lang at merong ganun siya. Good thing that. Halimbawa po, example, ganito. Sabihin natin na nag-fail ka sa investment mo. Okay? So yung approach ni Buffett, sabi niya ganyan, encourage to change your thoughts, okay, to pivot your perspective, okay, and say, good thing that we uncover this problem. Okay, number 1, meron ka pang resources, may chance ka pa. Good thing that we have a solid team to help us figure it out. Okay, sabi pa niya, good thing that we plan ahead of contingencies. Okay? So kahit nag-fail yung business, mabuti na lang. Mabuti na lang merong mag-a-uncover nitong problema na to. Mabuti na lang may solid team tayo. Mabuti na lang may plano pa na pwede nating gawin. By consistently highlighting what is what is still working, so you avoid dwelling on negative thoughts. Okay? Hindi na tayo mag-dwell sa negative thoughts. Bumagsak yung kumpanya, pero wait, buti na lang may team na magsosolve nito. Okay? Buti na lang meron pa tayong other plan. Mabuti na lang may nag-uncover nitong problem na to. So 3 bagay daw yung sasabihin mo na good thing that. Okay? So, gawin natin to ha? Gagawin natin to.
Okay, so sabihin natin na say this, good thing that. Okay? So, good thing that. Okay. So, halimbawa sabihin, ay, umuulan ngayon. Ano ba yan? Umuulan, bumabagyo. So, say this, sabi, good thing that, mabuti na lang. Okay? Kahit umuulan, okay, at nandito ako sa bahay, nakakagawa ako ng mga iba-iba kong gawain, kasama ko ang aking anak, kasama ko ang aking apo, kasama ko ang aking asawa. So, mabuti na lang. Umuulan, may chance akong magpahinga. Okay? Tatlo daw mabuti na lang, umuulan. Ay, nako, napakabuting umulan at bumagyo. Bakit? Kasi nawala ang pollution sa Metro Manila. So again, good thing that. And then pag sinasabi natin ang good thing that, iyon ay magbabago ng ating pananaw. Yung perspective natin, perception natin, lahat yan, gaganda. Yung perception natin, mag-iiba na ngayon yung experience natin kahit may mga hindi tayo maayos na experience in the past, mapapalitan ng magandang experiences. Alam niyo, ang Biblia, napakaklaro ng sinasabi. Sabi ng Bible, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Bago kada umaga. Great is your faithfulness. Oh, tingnan natin yung Tagalog ha. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang awa ay hindi nauubos. Bawat umaga ay bago. Dakila ang iyong katapatan. Ay, ang ganda-ganda. So, ibig sabihin, kahit merong hindi maayos na mangyari, sasabihin natin, good thing that. Mabuti na lang. Merong ganito. Okay? Mabuti na lang. Okay? Mabuti na lang. Meron pa akong pwedeng gawin. Mabuti na lang. At itong umaga ay bago. Fresh every morning. New every morning. And great is your faithfulness, O Lord. Ang ganda-ganda. Na sana tuwing umaga, maranasan natin ang bagong umaga na merong pag-asa kasama ang steadfast love. Ang pag-ibig ng Panginoon, wagas, no? Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at ito ay hindi nauubos. Ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig ay patuloy na mararanasan natin ngayon at magpakailanman. So I believe that every morning will be new to us, okay? At ito ang talagang mga katotohanan para maintindihan natin ang tunay na kaligayahan. So God bless you po. Thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat po sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga at sana po marami tayong natutunan at ito po'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung kayo po'y may mga katanungan o meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Isang paraiso, lugar na mahalina, nilikha ni Jehovah. Ako'y nangangarap na makarating na rin doon kasama ninyo. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang langit ay isang maligayang dako. Kung ikaw, kaibigan, wala doon, o anong sakit.
Ang sabi nga ng Biblia, ang langit ay lugar na kung saan wala ng problema. Ito ay lugar na laan para sa atin. O kay ganda kung tayong lahat naroon. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang, anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang langit ay isang maligayang dako. Kung ikaw, kaibigan, wala doon, o anong sakit. Ang Diyos malapit nang bumalik sa pagkuha ng kanyang pinili. Dadalhin tayo patungong langit. Kaibigan, o anong sakit, o anong pait, kung ikaw ay di makasama doon sa langit. Kaibigan, tayo'y magsikap, pagmamahalang, anong ligaya, sama-sama tayong magpalakasan sa bawat isa. At ang langit ay isang maligayang dako. Kung tayo, kaibigan, lahat naroon. Kung tayo, kaibigan, lahat naroon, o anong tamis. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating nga pong paksa ay patungkol kay Jacob. Jacob, back to Bethel. Alam niyo po mga kaibigan, ang Bethel po ay isang napakahalagang lugar sa buhay ni Jacob. Nung una siyang makarating doon, tumatakas siya mula kay Esau. Wala siyang tahanan, walang katiyakan ng kanyang kinabukasan at bato lamang ang kanyang naging unan. Ngunit doon nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ng hagdan na umaabot mula lupa hanggang langit. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ay ang karanasan ni Jacob o si Jacob, at ang pamagat ng ating pag-aaral ay Back to Bethel. Kaibigan, ang panukala at pangako ng ating Diyos kay Abraham ay natupad hindi kay Esau kundi kay Jacob. Subalit ang kanyang buhay ay naging masalimuot. Ang kanyang buhay ay merong mga suliranin na dapat maayos ang mga suliranin na ito. Siya ay anak ni Isaac at si Isaac ay siya'y anak ni Abraham. At si Jacob ay naging patriarka ng bansang Israel. Kanyang dinaya ang kanyang kapatid at ang kanyang ama. At siya ang nakakuha ng blessing ng ama para sa kanyang anak. Subalit ang pangyayaring ito ay hindi madali ang kanyang karanasan. Kinakailangan lumisan sa kanilang tahanan kung hindi papatayin siya ng kanyang kapatid.
Kaya siya'y nagpunta ngayon sa kanyang naging biyanan na uncle naman niya. Subalit kaibigan, itong pangyayaring ito ay may kinalaman sa kanyang pagbabalik sa Bethel. Ano bang ibig sabihin ng Bethel? Ito'y ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral, the call to Jacob to go back to Bethel. Merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Henesis 35, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan, gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos, na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi, tumayo ka, umahon ka sa Bethel. Pinapapunta ng ating Diyos ang lingkod na ito o si Jacob sa Bethel. This is a call from God. Ito ay isang panawagan na galing sa Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon nananawagan sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay napalayo sa Diyos, ikaw ay naging wanderer, kaibigan, ang payo sa iyo, ikaw ay babalik sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang kaligtasan, kaibigan. Makakasumpong ka ng kapayapaan sa iyong buhay kung ikaw ay babalik sa Diyos. At sinasabi sa atin, sa Bethel na ito ang wika na siya'y nagtayo ng isang dambana. Ang sabi nga, kung ating babasahin, gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos, na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Kapag ka pinag-uusapan ng dambana, ito ay may kinalaman sa pagsamba. Kaibigan, wala tayong maaaring ipagkaloob sa Diyos, kundi sambahin siya, pasalamatan siya, purihin siya. Kaya nga ito ay isang ngayong utos ng ating Panginoon sa kanyang lingkod. Kaibigan, ito din ay utos ng Panginoon sa iyo at saka sa akin. Ikaw ba ay napalayo sa Diyos? Bumalik ka sa ating Panginoon. Nakatulad ng istorya sa Biblia, yung prodigal son. Yung prodigal son ay umalis sa kanilang tahanan. Subalit, ang sabi ng ama bago siya umalis, anak, mahal kita. Hindi maaring pigilan ng ama yung kanyang anak sapagkat kung siya'y nasa tahanan, siya ay isang prodigal. Ayaw ng binatang ito ang payo ng kanyang ama. Yung sinasabi na kung ano ang kanyang gagawin, papuri sa Diyos, ayaw niya. Kaya nagpakalayo siya, hiningi yung kanyang bahagi na pinakamana na dapat sana ay hindi pa, sapagkat hindi pa patay ang kanyang ama. Kaibigan, siya ay napariwara. Winaldas ang mga kayamanan na galing sa kanyang ama. At nung siya ay panahon na nagwawaldas, nag-happy-happy ngayon sa sanlibutan na ito, marami siyang kaibigan. Maraming mga kasama niya. Ganon talaga sanlibutan na kapag ikaw ay merong salapi, merong kang pera, marami kang kaibigan. Subalit nung siya ngayon ay wala ng pera, wala na siyang mga kaibigan, iniwanan siya at wala na siyang makain. At nakita niya ang karatula, wanted, tagapag-alaga ng baboy. At hindi basta-basta nag-aalaga ng baboy, ang kanyang pagkain ay yung pagkain din ng baboy. At samantala ngayon, siya ay kumakain ng pagkain ng baboy. Napag-isip-isip niya, sabi niya, ang aking ama ay maraming mga alipin at masarap ang kanilang pagkain. Subalit ako, anong pagkain ko? So sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Yayamang sinabi niya bago ko umalis, ako'y mahal ng aking ama. Kaya siya nagbalik. At nung siya ngayon ay pabalik na, dapit hapon noon, nakatanaw sa malayo ang kanyang ama. Nakita ng ama ang kanyang anak. Bagamat marahil malabo na ang kanyang mga mata, subalit yung paglakad, yung kilos ng kanyang anak ay hindi bago sa ama. Kaya noong ngayong nagkatagpo ang
mag-ama ngayon. Ang gustong sabihin ngayon ng anak sa kanyang ama, Ama, huwag mo na kong ituring na anak. Isama mo na lang ako sa iyong mga alila, sa iyong mga servant. Subalit ang sabi ng ama, Anak, ikaw ay nawala. Subalit ikaw ay muling nagbalik. Nagkaroon ng piyesta, nagkaroon ng salo-salo. May kasiyahan sapagkat ang anak na napariwara, yung prodigal son, ay nagbalik. Kaibigan, ganon ang langit. Na kapag tayo ay napalayo sa Diyos at pagkatapos ngayon bumabalik sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. May panawagan ngayon ang Diyos na nupat tayo ay babalik sa lugar na kung saan tayo ay nagkaroon ng dedication. Nagkaroon tayo ngayon ng paniniwala at ng damdamin na tayo ay maglilingkod sa Diyos. Ito yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Ito yung gusto ng Diyos kay Jacob. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Henesis 28:10 hanggang 22. Gusto kong basahin ito, kaibigan, na yung nais ng Diyos na mangyari upang matupad ang kanyang pangako kay Abraham. Ang wika ng Biblia ay ganito, Umalis si Jacob sa Berseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon. Sapagkat lumubog na ang araw, kumuha siya ng iisa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip ng may isang hagdan na nakalagay sa lupa. Ang kanyang panaginip ay merong hagdan na ito'y nakalagay sa lupa na ang dulo ay umabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Ano pat yung kanyang panaginip, merong isang hagdan. Ito ay nasa lupa, subalit ang dulo nito sa itaas, ito ay hanggang sa langit. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Bakit pinakilala ng ating Diyos, Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito, yung iyong ama na si Abraham at saka si Isaac, naglingkod sila sa akin. Gusto ko na ikaw ay maglingkod sa akin, ako ay maging Diyos mo, at ikaw ay aking lingkod, aking anak. At ang sabi sa 13, ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ito yung pangako ng ating Diyos. 14. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Sa makatwid ang pangako ng ating Panginoon nang dahil sa iyo ang maraming mga tao ay pagpapalain. Instrumento ka sa pagpapala. Kaibigan, ikaw ay tinatawagan ng ating Diyos, nais ng ating Diyos. Ikaw ay pagpapalain at sa mga pagpapala na iyong tatanggapin at tinanggap, kaibigan, ikaw naman ngayon ay maging pagpapala sa iba. Nakatulad nung tawagin ng Diyos si Abraham, ganito ang sabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. Kaibigan, ganito ang ating mababasa. Napakaganda itong binabanggit ng banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain,
gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya nga, ito yung sinabi ng ating Diyos nung tinawagan ngayon ang amang si Abraham, kaibigan. Ito ang pangako ng Diyos kay Jacob at matutupad ang panukala ng Diyos na pagpapalain ang lahi ni Abraham. Ngayon, naging instrumento si Jacob. At ang sabi pa ng ating Biblia, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pupunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi mo nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Ang sabi, kaibigan, napakasarap ito. Ang sabi, alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pupunta. Kaibigan, ito yung pangako ng Diyos. Hindi lamang kay Jacob, kundi pangako ng Diyos sa iyo, kaibigan. At ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng Bethel ay bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Kinaumagahan si Jacob ay maagang bumangon at kumuha ng bato kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Kaibigan, narito yung pangako ng ating Panginoon. At kung ating pagpapatuloy, ang sabi sa versikulo 19, ang ipinangalan niya sa lugar na ito ay Bethel, subalit ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. 20. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot. Ako'y makakabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos, na katulad ng panawagan ng ating Panginoon, ang sabi, Diyos ni Abraham at ni Isaac, ang nais sabihin ng ating Panginoon, ako ang magiging Diyos mo, ikaw ay aking lingkod. At ang sabi pa, at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Sa panahon noon, wala kang mababasang utos na may kinalaman sa pagbabalik ng ikapo. Subalit ito ay practice ng mga sumusunod at naglilingkod sa tunay na Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang kanyang panata na siya ay magbabalik ng tapat na ikapo. Ano ba ito, kaibigan? Kapag ka ikaw ay nagbalik ng tapat na ikapo, kinikilala mo ang Diyos ang siyang owner sa lahat ng bagay at ikaw ay lingkod ng Diyos. At ito ay isang ebidensya na kinikilala mo ang Diyos siyang owner. Sapagkat by redemption and creation, kaibigan, tayo ay pag-aari ng ating Diyos. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the conviction that caused Jacob to go back to Bethel. Yung paniniwala na si Jacob ay dapat magbalik ngayon sa Bethel. Anong sabi sa 35 ng Genesis, versikulo 2, ganito, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos
na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Kaibigan, napakaganda itong response o tugon ng lingkod ng Diyos. Sa kanyang paniniwala, ito ang nagdala sa kanyang aksyon. Ano ang kanyang aksyon? Alisin ang mga banyagang Diyos. Nais ng ating Diyos siya lamang ang ating paglilingkuran. Hindi panukala ng Diyos tayo ay maglingkod ng ibang Diyos. Ang iba ang wika sa Biblia, ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Ano man ang ating pinapahigit sa Diyos, ito ang ating nagiging Diyos. Hindi tayo maaaring maglingkod ng dalawang Diyos, kaibigan. At yung mga rebulto na ginagawan Diyos ng mga tao noon ay dapat alisin sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo gagawa ng mga larawan na inanyuan sa langit, sa lupa at sa kalaliman upang sambahin. Sapagkat yung pangalawang utos, ayon sa ating Biblia, huwag kang gagawa ng larawan upang sambahin. Kaya nga, inalis ang kanilang sinasabing mga banyagan Diyos. Nagpakalinis sila at kanilang pinalitan yung sinasabing kasuotan. Sa Biblia, kapag sinasabing garment, ito ay sumisimbolo ngayon sa kalagayan ng tao na kapag ka ngayon tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, yung kanyang garment of righteousness ang ibibigay sa iyo, kaibigan. Sapagkat ang wika ni Propeta Isaias, ang ating ngayong suot, yung ating kasuotan, yung ating garment, kaibigan, ito ay parang maruming basahan. Hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, kinakailangan ay magsuot ng garment, damit na puti. Ito yung binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak na kapag tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, kaibigan. Kaya nga, ang nangyari ngayon sa lingkod ng Diyos na ito, ang sabi niya, kaibigan, basahin kong muli, versikulo 2, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Kaya nga, yung kanya ngayong sinabi, ito ang response sa kanyang ngayong paniniwala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, ang tanong, ikaw ba ay nagkaroon ng paniniwala na sa iyong buhay ngayon ay tinatawagan ka ng Diyos at ang iyong damit na marumi o yung katuwiran na hindi karapat-dapat nais ng Diyos na palitan yan ng damit na katuwiran ng ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, the consecration of Jacob's heart as he returns to Bethel. Nanupat ang kanyang pagtatalaga ng kanyang puso samantalang siya ngayon ay nagbalik sa Bethel. Anong sabi ng ating Biblia? Versikulo 3, tayo'y umahon sa Bethel, gagawa ko roon ng dambana para sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kabalisahan at naging kasama ko saan man ako nagtungo. Naging balisa ang lingkod ng Diyos na ito. Sino man hindi magiging balisa? Na pagkatapos mong dinaya ang iyong kapatid, inahanap ka para ikay patayin. Kaya siya ngayon ay nagpunta sa lugar ng kanyang biyanan sapagkat ito yung utos ng kanyang ina na si Rebecca. Kaya nga ngayon, ang sabi sa atin, tayo'y umahon sa Bethel at gagawa ako roon ng dambana para sa Diyos. Kaya nga, sa kanyang pagpunta sa Bethel ngayon, gagawa siya ng altar na kung saan siyang maglilingkod sa Diyos, sasamba sa Diyos. Kaibigan, ito yung naging ugali ng mga naging banal na katulad ni Abraham at gayon din si David. Gumawa siya ng dambana para sa ating Panginoon. At
sapagkat siya ay nagkaroon ng kabalisahan ngayon, ang Diyos ay binigyan siya ngayon ng kapayapaan. Kaibigan, naging balisa ka ba? Nagkaroon ka ba ng mga suliranin? Subalit iyong pinagkaloob ang iyong sarili sa Diyos, at ang Diyos ngayon, binigyan ka ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nasa ating Panginoon. Ang kapayapaang ito ay kanyang pinagkakaloob kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Sa kanyang pamilya, sinabi niya, alisin ang mga Diyos-Diyosan. Sa kanyang komunidad, ang kanyang mga naging kaaway ay kinatatakutan siya. At siya ay tinawagan ng ating Diyos na bumalik sa Bethel. Ibig sabihin lang, ikaw ay babalik sa akin na ikay maglilingkod. Ako ang iyong Diyos. Kung papaano ako ang wika ay naging Diyos ni Abraham na Isaac, ako rin ang iyong Diyos sapagkat pinili kita na maging kasangkapan ng pagpapala para sa iba. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon na katulad ni Jacob. Tayo ngayon ay pupunta sa Bethel, sa bahay-sambahan, upang hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Upang tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, handa ka bang maglingkod sa Diyos? Handa ka bang tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas? Malapit na siyang dumating. Yung kanyang panawagan kay Jacob, gayon na lamang ang panawagan din sa iyo. At si Jacob, para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ngayon ng pagtitiwala na ang Diyos ang tumawag sa kanya, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Ang Jacob ay naging Israel. Ang ibig sabihin nito ay victory, overcomer. Kaya ang pangalang Jacob na dating mandaraya ay binago ng ating Panginoon. Ganon din ikaw, kaibigan. Kung sakasakali madilim ang iyong naging buhay, pagka tinanggap mo si Kristo, naging maliwalas at maliwanag ang iyong ngayong pangitain sapagkat ang tunay na liwanag ay nasa iyo, walang iba kundi si Kristo. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Meron po kayong panawagan sa amin na kami ay bumalik sa aming Diyos. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong panawagan. Pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain dakilang Diyos ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ang aming bansa. Napapaharap kami sa maraming mga suliranin. Ang tanging solusyon ng aming mga suliranin ay nasa kamay ng aming Panginoon. Pagpalain po ang mga namumuno sa aming bansa. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong patnubay sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Dito po sa ating napag-aralan, si Jacob ay bumalik sa lugar kung saan una niyang naranasan ng malalim ang presensya at pangako ng Diyos. Ngunit bago po siya makarating doon, kinailangan niyang alisin ang mga Diyos-Diyosan, linisin ang sambahayan at muling itatag ang pagsamba. Marahil may panahon din sa ating buhay na mas mainit ang ating panalangin, mas mahalaga sa atin ang Biblia, mas tapat ang ating
ating pagsamba at mas malapit tayo sa Panginoon. Kung tayo po'y lumayo, ang mensahe ng Diyos ay katulad pa rin ng sinabi niya kay Jacob. Arise, go up to Bethel. Bumalik sa Diyos, bumalik sa altar, bumalik sa pagsamba, bumalik sa unang pag-ibig at isama ang iyong pamilya. Ang Diyos na nakatagpo po kay Jacob sa Bethel noong siya ay tumatakas ay siya ring Diyos na tumanggap sa kanya nang siya ay bumalik. Napakaganda pong kwento nito at sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, kung gusto nyo pong magpa-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ning hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.